Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa People's Agenda. Si Roy Cabonegro po ito. At Ricky Rivera po. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay ang kare-reveal lamang kanina dito sa The Agenda Forum sa Club Pilipino kayo ng umaga, kung saan nalaman po natin mula sa Deputy Secgen ng Partido Federal. Ito yung main na partido ng ating presidente, si Bongbong Marcos, na sinabi nila na liban po sa kasalukuyang alyansa ng Partido Federal na formidable na kasi kasama na nila ang Lakas NUCD, National Unity Party, at tatlo na silang malalaki, ay mukhang madadagdagan pa daw, Ricky. Uy! Dalawa pa daw na malaking partido politikal ang sasama sa kanila. Okay. Kanina, nagbulong-bulong. Narinig ko yung bulong kung sino. Oh. Pero since hindi pa ho nila nire-reveal, ay hindi ko pa muna pwede ring sabihin dito. Baka sabihin nila, marites ako. Huwag mo muna sabihin Nationalista Party. Ay, hindi ba yun? Ay, hindi ko ano alam. pa ba? Hindi ko alam. Hindi ba yun? Huwag mo sabihin National People's Coalition. Ay, hindi rin yun. Ni Danding ko ako. Hindi, no? Hindi na ho namin alam talaga. Basta magkakaroon ng super coalition. Oo. Ngayon, makakabuti ba itong super coalition na to? Yun ang pag-uusapan natin. Yan, oo. Bali po, ang super coalition po, naka-anchor kasi sa sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kinakailangan ng unity. Unity. Tinanong nga sila, ano bang ideolohiya ninyo? Nung huli nilang gathering with the National Unity Party, yung pangalawa nilang alliance. At yan ang sagot nila. Ang ideology namin ay unity. Yan din ang sinabi kanina dito sa The Agenda. Di ba? Oh. Sabi niya, ang kailangan ng Pilipino ay magkaisa. So the same messaging. Magkaisa. Sinabi ba niya kung ano yung pagkakaisahan? Well, sinasabi nila na meron silang malinaw na programa na para ma-realize yung bagong Pilipinas na vision. Oh. At meron pa nga ginamit nila, napaka-unique ng kanilang paraan. Ginamit nilang acronym yung binabato sa kanilang criticism. Oh. Kasi kinikriticize sila as elite. Okay. So ang ginawa nilang acronym yung elite. Ganun. Oo, pero mga general po, medyo ako med general sa akin yung dating Na siguro ang mensahe nila, ito general mga mahalagang values, sama kayo, pagsama-samahin natin ang ating mga isip at gawa, unified tayo under this vision. In fairness to them, Ricky, madalang na makarinig ng long-term and comprehensive vision sa bansa na ito. Ito yung kulang natin Di mo ba narinig dati kay FBR in 2020? Well, actually, oo, mas detalyado pa nga. Mas detalyado pa nga. So, pero hindi yan ang una. Hindi, of course. At malamang kung ang Yung lalamanin Pinoy, niya, yung kay Pinoy. Ganun din. Ganun din. May ano yan? May vision 20-something. Well, pag tinanong mo sila Calyode, if I may, Calyode, lagi yung sinasabi, pareho lang naman yan. Kasi pag inugat mo yung mga laman, mukhang similar na mga policy. Iba-iba lang yung pagkakasabi. So, elite, ano yung E doon? Ay, hindi ko nga maalala lahat sa sobrang general yung ikaw, economic. Economic, tapos technology. Bakit daw kailangan unahin yung economy? Kasi lahat daw ay nakadepende diyan. Tama naman in a way, no? Kasi kung wala kang malakas na ekonomiya, taghirap yung mamamayan mo, taggutom, ay pare-pareho tayong problematic. So, anong gagawin nila? Wala pa nga din. Hindi nga malinaw yung 1, 2, 3, 4, 5. So, magkakaisa tayo para sa ekonomiya. Sino-sino yung magkakaisa? Well, ito yung madalas na problema dito sa super coalition na ito. Kasi marami na rin akong nabasa tungkol sa kanila. Hindi, sino yung magkakaisa? Sabi nila, as many as possible. Kung sino raw ang naniniwala na dapat may bagong Pilipinas at kailangan magkaroon ng elite. Kailangan, ang pangit ang dating, magkaroon ng elite. Kasi yung mensahe, yung bang subliminal message mo, may maganda yung meaning ng elite, pero para sabihin mo... Pivotan yung sinabi nung Deputy Secretary. Deputy Secgen. Sabi niya kanina, lahat daw tayo gustong yumaman. Okay. Lahat, di ba? Tama. Lahat gustong yumaman. So, anong konsepto na ng yaman, yumaman? Hindi naman niya in-explain. Pero, ikaw, Karoy, pag sinabi mong yumaman, anong ibig sabihin? Bilang isang makakalikasan, Ricky, na ang planetary values... Hindi, bilang Pilipino, pagka
sinabi ko sa iyo, Roy, mayaman mo na. Ano Hindi, ibig sabihin? kailangan ko simulan sa ganun, Bakit? Ricky, eh. Mayaman mo na. Kasi, hindi, Mayaman ka na. kung susundin mo yung usual na parameter, Christian, syempre, mayaman ka na. yung yaman, marami kang cash, may bahay ka, may kotse ka, may property ka. So, yung income mo mataas. Yan yung ibig sabihin ng pagyaman. Pagyaman. Pero isang punto de vista lang yan. Marami ding parameters sa pagkaroon ng mayaman na buhay na hindi yun ang mga values na Hindi, dala-dala. ano nga, pag sinabi mo, yan, sa yaman. Well, Sabi mo kung kasi sa- material, di ba? material, no? Material na wealth ang madalas na definition nun. Pero siyempre, alam natin na ang critique nga sa modern society is that yung aspiration for material wealth and all this stuff is really creating some of the fundamental problems that we have. Pag nakatali ka doon sa usapin lang ng kita, ng income, ng material na bagay, eventually, nakakasira ka at hindi ka rin nagiging masaya. Kaya yung ganyang vision, to me bilang isang makakalikasan, maunawaan ko na attractive siya sa iba. Pero sa tingin ko, hindi sapat para matugunan yung fundamental na problema ng Hindi ating naman nila lipunan. sinabi kung babaguhin nila economic system eh. Pero kapag sinabi mong mayaman under this capitalist system, ano ibig sabihin nun? Ay simple lang. Ang mga mayayaman ay lalong yayaman at dadami yung maghihirap. Kasi yun naman ang laging Okay, nangyayari. kung gano'n ang mangyayari, which is actually observed, ano na yan? Oh, hindi po Valid- yan slogan. Oo, ha? valid ano na Nakikita po yan sa datos natin. Valid na yan. Because yung sistema, kapag hindi mo binago, yayaman, sino yayaman ngayon? Kasama ba dyan yung CDE? Hindi naman nila in-explain. Hindi. Wala pang ganong Ibig sabihin, yung sinabi ni Secretary General, yung sinasabi niyang, marami tayong gustong yumaman, malamang yan, ang yayaman dyan, sila. Well, kung sa sistemang kapitalista na sila uri na meron mismo. tayo, yung current elite, yung dominant elite ngayon, sila oo. mismo. At sila, yung nakaupo dito at di pa masyadong mayaman, although relo niya medyo okay, sila yung nag-aspire na maging mayaman. Kasi mayaman din, mag-i-aspire pa ba ng maging mayaman yun? Siyempre, hindi na. Actually, Ricky, in fairness to Dr. Chope, kilala ko rin yung Hindi, kilala tao. ko siya. Oo. Wala akong- Paano man yun? wala akong problema sa kanya. Simple living din yung mama na yun. Pero at idealistic din siya. Pero whether yun ang talagang kinakatawan Up to what ng extent? kanilang mga polisiya, ay hindi po natin masabi. Kasi marami pong nakukurap na dating matitino. Pag Precisely. inisinalang mo siya sa sistema ng ganyan, at hindi naman yung fundamental na mga problema ang kinakaharap, kundi pinapalalim mo lang yung ugat ng problema, ay kinakain ng sistema. No? Sana hindi maging ganon Deputy Sec Gen. Alex! Sino Alex? Sino yun? Si Alex. Anyway, ano yung L? Literacy. Literacy nga ba? Basta ang alam ko ay Sorry. Legislation, tapos science, di ba? batas. Yung technology. Doon pumapasok yung Partido Federal. Kasi Yes. gusto nila dominance doon sa legislation. At super majority na sila ngayon. Siyempre, Kung sa Kongreso. So, legislation. So, yung batas daw ang mag-ano yan. Yung I, information. Information. No? Public information. Kailangan ipakalat yung kanilang ideolohiya ng super, kailangan kong yumaman. Hindi, yun ang sinabi niya kanina. Tama. Diba? Oh. Lahat ng Pilipino gustong yumaman. Yun ang papakalat nila. Yung E, wala Technology, di ba? TE. Education yata eh. Hindi. TE, technology. Mayayaman tayo dahil sa teknolohiya at sa legislation. So, yun ang sinasabi niya sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay CDE, maintindihan mo ba yun? Hindi. Di ba? Kasi ang unang-unang immediate mo na dapat mong maintindihan is, paano mo ko bibigyan ng trabaho ngayon na sasapat para makakain ako 3 beses ang araw? That's right. Di ba? So, yung ideolohiya ang sinasabi nila, maaaring hindi yan ang totoong ideolohiya nila. At maaaring hindi rin papasok na ideolohiya yun. Malamang, baka pinag-iisipan pa nila kung ano yung papatak. Yun ang Yung problema. papatak. Yun ang problema, Roy. Ah. Kasi nag-iisip pa lang sila, Unified na nagbuo sila. ngayon sila.
Kasi, Super coalition. kasi baka iba talaga So, yung hindi basis. talaga yun, ideolohiya, ang punot dulo ng kanilang pagkakaisa. That's right. Ano ang totoong punot dulo ng pagkakaisa Well, nila? nakikita naman sa acronym eh. Oh. Kasi ang acronym ng kanilang Sila strategy, gusto nila ng maging framework ay elite. 'Di ba? Okay, Elite. balikan natin yung dati nating discussion. Ah. Sabi natin, sa opposition, Mm. sabi natin, yung mga political party, dalawa yan sa Pilipinas. Mm. Personality-based and then ideological. Ideology-based, O, yung may platform. That's right. So, saan sila pumapasok ngayon doon? I think they're trying to present themselves as an ideological party. Okay. That to me is very clear. Now, I'm not so sure whether they are dahil hindi ko pa nakitaan yung detalye. Hindi naman siya nagbigay ng super detalye. Hindi naman ganun ka-articulate ang kapagpaliwanag. Pero ang linaw-linaw na sa akin na syempre nakasalalay ito doon sa vision ng isang tao, ng isang pamilya na kasalukuyang nakadominate sa ating politics and economy. So malinaw sa akin na personality-based talaga fundamentally. Not trying to probably change itself. Sana nga ganon. So, ba't ka na patungo sa magko-coalesce isang doon? kuwan. Ba't tayo, kunyari, sila, katulad ng nationalist, ba't sila mag-coalesce doon? Dahil, ba't nagkaroon ng super coalition? Alam niyo, ang konsepto ng super coalition, kung before any midterm election, sa history natin, is all about gaining ground sa campaign. Gaining ground through Through coming together so that mas malaki ang capacity nila to reach people ibig for sabihin, the access election. to resources. Access to resources dahil nandyan Kasi nga ikaw, administration party. Ano mo yun eh, di ba? Oo. Di ba? Na-experience mo yun. Nung kumendidato ako. Meron kang solidong plataforma. Meron kang napakagandang mission para sa ating bansa. Ano kulang mo? Kulang ko resources para maabot yung mga taong kailangan kong makausap ng maayos. Yan. Kaya sila nagsusuper coalition. That's right. Kasi sino ba may hawak ng kusina? May hawak ng kusina, di syempre yung ngayon, yung nandiyan sa gobyerno. Diba? Siyempre, sila ang kung may sino may hawak. hawak ng kusina, siya may hawak ng mga ingredients. That's it. Ng pagkain, etc. Ang masaklap dyan, Ricky, hindi naman talaga kanila yan. Yan ay sa taong bayan. Hindi, kung papaniwalaan mo si former President Rodrigo Roa Duterte, nung tinanong siya doon sa intelligence fund ni Vice President Ano Sara sabi nga niya? Duterte, sabi niya, kailangan niyang question yan dahil binigay sa kanya yan. Ang sagot ko dyan, wow ha? Diba? Wow ha? Hindi lang si Sara Duterte may ganong mindset. Kaya nga. Sa totoo lang, kahit tanongin mo, even yung pinakamababang direktor sa bureaucracia, ang sasabihin niya sa iyo, budget ko yan, departamento ko yan, Akin yan. militar ko yan, pulis ko yan, ergo, pera ko yan. Hindi ba pwedeng atin? Yun nga eh. Di ba pwedeng damay niyo naman yung iba? Di ba? Kaya pag lalapit ka nga sa isang department secretary, budget namin yan. Ideologically, Ricky, minsan nahahati yung mga ideolohiya, directed man or undirected, sa dalawa eh. Individualistic or communitarian. Dito clearly yung usapin ng individualistic interest, no? Kaya nga ang pananaw nila, kanila. Nagpo-public service sila pero kontrolado nila, kanila, amin. Hindi atin. Hindi Kaya communitarian. doon pa nga lang eh, basag na yung sinasabi kanina na elite. Na hindi kami elite, pero you're aspiring for elite status. Well, Because gusto mong yumaman. whoever came up with that acronym ay medyo mahina yung pagkagawa kasi at the end of the day, ang tawag pa rin sa kanilang framework, elite. Kahit ano mang gawin mo doon sa acronym na yan, ipaliwanag mo, at the end of the day, ang pinapamukha mo pa rin, elite, yan ang sinasabi na gawin mo. Kasi kagad-agad kanina nung sinabi ni Doktor nga, Leope na, lahat gustong yumaman. Kasi yung mga sinasabi niya, yung kanina kasing dalawang guest, parehong sociologist yun eh. Si Dr. Chester Cabalsa, sociologist talaga yan. That's right. Siya, yun, iminamount niya, kaya yung nakuha niyang gusto kong yumaman, o gusto ng lahat yumaman, actually, nakabase sa I'm sure, isang sociological study yun. Ang problema nga doon sa phrase na yun, gusto kong yumaman, is that may presumption yun kasi na nakahulagpos ka na sa hirap. Paano mo sasabihin ngayon niya sa CDE? Di ba? Gusto niyo bang yumaman?
ang unang-una kasi na bago ka yumaman, dapat naka-stable ka na muna eh. Sa ating mga salitang lokal, Ricky, actually may konseptong ganyan. Oo. Ang salitang sapat. 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 Kasi ang ibig sabihin ng sapat, hindi sobra, pero hindi rin kulang. Tama. So kung umabot ka sa kaginhawaang sapat, okay ka. Pero whether you will aspire for more, ay pribileyo, hindi Pribileyo. karapatan. Sa kultura po natin, sa kulturang Pilipino, no, kahit yung prehistorical natin, ang nag-aspire ng mataas ang may karapatan. Pwede kang bigyan ng mas malaki. Oo. Pero kung ang interest mo ay way, way beyond na sa sarili mo, nabastardo kasi yan eh. Ang nangyari ngayon, nag-aspire ng mataas para mas maraming makuha para sa pamilya nila. So, dapat, nakalimutan natin ang Doon ating sa kultura. nila, Oo. ang dapat doon, gusto kong maging sapat. Yun sana. Kompleto. Napakaganda sana, no? Doon pa lang kasi, struggle lang ang gobyerno for the past 70 years? Since 1949? Di ba? Nung nakalaya na tayo bilang kolonya, yun yung naging goal eh, hanggang ngayon. Paano magiging sapat yung buhay ng bawat pamilyang Pilipino? Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa stage na yun eh. At tandaan Pero natin, kung gustong super coalition, sinasabi nila, hindi, ang mga Pilipino, payayamanin namin. Sa totoo, it's not anchored on reality. Di ba? kasi hindi pa nga natin yan napapakita, no? Walang demonstrated capacity sa ganyan sa Pati ngayon. hindi nakakayanin, payayamanin nila, 110. At kung maalala ko yung sinabi ni Calyodi, teka muna, dati sinabi na yan na ganito, ni ganito, ni ganito. Wala pa din naman Ibig sabihin, nahanap nga niya yung sapat. Oo. Wala nga, hindi nga eh. Ngayon, nga lang, sasabihan hindi mo na nakakasapat. naman. Tapos sasabihin mo pa sa amin, gusto namin yumaman. Pero sabi naman, touch yung kanilang pagkaintindi kasi sa masa. may nagsabi sa akin kaninang nakaraang araw, ikaw ata yun eh. Oo. sabi mo ata, parang hindi naman bobo ang Pilipino. Hindi. Alam natin yan. Ano kayang repercussion nitong super coalition na naman? Ano? Well, simpleng-simple lang yan. Gagamitin ng super coalition yung ang value, mga kababayan, na magabibigay sa atin ng super coalition na ito, sa tingin ko, tatlo. Una, entertainment. Ma-entertain tayo. Di ba? Makakalimutan na yung problema natin kasi sigurado yan, may mga kandidato yan na mga ek-ek, pero gustong maging senador o gustong tumakbo. Kahit na ek-ek sila. So, magkakaroon ng entertainment yan. Malaki Yes. ang entertainment. Makikita na tayo yung mga tulad ni Senador Bongbong Revilla na nagti-TikTok, nagsasayaw-sayaw. So, mas maraming ganun ang makikita natin ngayon. Kasi, di ba, may pera sila eh. So, pwede nilang gawin yun. Ikalawa, ang makikita po natin dito, obviously, ay yung diminution, yung total isolation, political isolation ng mga Duterte. Sigurado yan. Bakit? Kasi, gayon ba sa Senado, ilan ba ang Duterte doon? 7, di ba? Yung magic. Pito ba? 7. Hindi, 4. Magic 4. Di ba yung tatawag na 4 magic lang. 4? 4. Magic 4. I mean, may crush kay Sarah. Okay. Di ba? Uy, chismis yan ha? Crush talaga? Hindi crush niya kasi, di ba, close friend. Okay. Okay. Frost Tapos si din. Duterte, kahit na mangyari, di ko iwanan ng Duterte. Okay. So, pro-Duterte siya. Pro Duterte. Okay. Bato, Si Bato. obviously. Hindi ko na Makipagpatayan. kailangang sabihin yan. di ba? Sabi niya yun minsan, Oo, makipagpatayan panahon super kalbo si Bato. Nandun pa yan sa Alsamasa na yan eh. Sama siya na. Obviously naman, Bongo. pero tahimik siya. Pero yan, Executive Secretary, SAP Special Assistant. Di ba? Okay. Di ba? Parang tatay ko na si Digong. Di ba? Ganyan. Tapos si Tole. Tolentino. Utang ko kay Duterte ang aking pagiging senador. Sabi. Pero tahimik din siya. So, 4 yun. So, dun sa 4 na yun, kung papasok siya ng hukpong at ng PDP at magsistay sila doon, malamang sa India, matatalo sila. Bakit? Well, marami silang kalaban. Hindi Sabay-sabay. Hindi lang yun. Ano pa? May tao pa ba yung PDP laban?
Dahil dun sa split na nangyari, parang palagi, ang balita ko, parang naapektuhan Hindi, matindi yung napunta na sila ng membership. federal. Kaya sabi ni Dr. Giopi O kanina. yung Diba? Lakas kinakain. kami kasi daming nagsibaliktaran na. Naglipatan. So yung PDP laban, napakakaunting-unti na yan. Ang mga balambing na trapo, siyempre pupunta yan sa kung ano yung bago. Hugpong. Yung hukbong, yung local party niya. Hugpong. Oo. Hindi na siya ano ngayon. Yung hugpong kasi dati, ang taguri dyan ay yung sugpo. Sugpo. Di ba yung prono na pangmayaman di ba? Okay. Sugpong. Problema ng hugpong, regional party, tapos wala na rin tao. Okay. So kung magpe-persist sila doon apat, chances are matatalo sila. Mhm. Dahil hindi pera ang usapan Mm. Hindi pera. Yung makinarya. Tama. Yung makinarya. Oo. Di ba? Wala na silang tao, kahit maraming pera, kahit kung saan pa sila nila nakuha yung pera mapapagalaw. nila, wala na silang magagawa. Hindi nagagalaw yan. So, nasa sa apat na yan kung anong magiging desisyon nila. At malamang sa hindi, yung dalawa doon, magdidesisyon sa ayon sa tinatawag na political survival. Kasi recognize na lahat ng kumatakbo yan sa pambansa, mga kababayan. Kahit may pera yan, kasi bilyar nga, talo dati. That's diba? right, that's right. So kahit na gaano kalaki, bilyon-bilyon pa ang pera niya, Wala kang sapat na machinery. wala siyang sapat na machinery, yung kanyang resources, hindi rin niya mapapababa doon sa dapat ng mga ma-attain na mga voters. So magdidesisyon niya mga yan. Kung pupunta sila doon sa super coalition, o magstay sila dito kay Duterte. Ang pinaka-prudent na gawin nila dyan is lumipat. So malamang sa hindi yan, yung apat magiging dalawa o maaaring magiging isa yan. Kasi for political survival. Ngayon, naka-base ngayon yan doon sa mangyayari naman kay Sara for the next few days and weeks. Kasi kung magpatuloy ang pagbaba ng ratings ni Sara Duterte, malamang by September, hindi sila magkaroon ng convention. Kasi yung mga politikong nasa kanya ngayon, at pag nakitang bumaba pa siya, lilipat ngayon yan dun sa mga agrupations o political na may kakayang ipanalo sila. Pero alam mo, So delikado yung lagay ngayon ni Duterte, ng mga Duterte group. Delikado dahil nawawalan na sila ng suportang politikal, nawawalan pa ng access sa pera na kailangan nilang gamitin para magkaroon ng impluensya, therefore to stay in power. At sila mismo, dahil sa watak-watak nila, lumiliit na rin. can they afford to just fade away? Yun nga yung actually, ako bilang manunulat, yun yung matagal ko nang sinabi. Actually, 2022 pa lang. Na pangatawanan ng Pangulong Duterte yung kanyang sinabi na magre-retire na siya. At play as a statesman. No? Kung meron mga mahalagang issue ng bayan, huwag ka nang pumunta ka sa stage at magmumura ka na hindi mo naman kayang pangatawanan. O magbabanta ka sa Pangulo na ganito mangyayari sa Pangulo na wala ka namang basihan, pangalawa, at hindi mo naman din kayang i-implement. So, yan ang mangyayari. Political isolationism ang mangyayari dyan. At diminution of power. So, yun ang mangyayari. Ngayon, yung super coalition, ang problema naman yan, magkakaroon din ng inside wrangling yan Inside wrangling. Kasi, ang mangyayari dyan, bawat isa, magno-nominate ngayon ng kanilang mga kandidato. 12 lang naman ang 12 pinag-uusapan sa Ayan, senador. dami-dami nila. Doon lang sa senador yan. Pero pag pumunta pa tayo sa local, which is the most important aspect, there's a possibility also na magkaroon ng internal wrangling doon. Bakit? Malamang sa hindi yan, si NP, Nationalista Party, si NUP, National Unity Party, si Lakas NUCD, yung mga nasa baba niyan, magkakalaban That's right. sa mga political posts. At baka malalalim pa na laban yan. Malalalim Generational. yan. So, magpa-fractured. Kasi, siyempre, ano bang inaasahan mo? Personality-based nga kasi kaya nga. Family-based nga Fractured yan. So, ang mangyayari, mga kababayan yung support na dapat aasahan ng super coalition in support ng grassroots sa kanila,
50-50 ang mga lalagay sa alanganin. Dahil nga, mag-aaway-away ito, ang magiging konsentrasyon ng mga supporter nilang mga lokal, yung kanilang sariling mga political career. So, hindi nila papansinin kung sino yung 12 senador na i-endorse ng super coalition. Dahil ang magiging concentration nila is yung away nila sa baba. So, kung makikita mo, may away sa baba, may away sa taas. Okay? So, to make a long story short, magiging labanan po ito ng who's the fittest. Sino yung yung pinakamatapang na kandidato. At pinakamatapang na kandidato sa atin ay may ganun. Ayan. At yan po ang ating usapin dito Ayan. sa nagbabagong anyo ng ating politics. Teka muna, may dadagdag ako doon. At dahil laban ng ganyan yan, laban ng ganyan, magiging ganun talaga yan. Whether we like it or not because of what's happening. So, pag laban ng ganyan, mga kababayan, ang pinakatalo dyan, tayo. Kasi babawiin sa atin yan. Kung sila ay gumastos ng 1 bilyon, dyan po sa nalalaman ko sa circle ng mga politiko dito sa Pilipinas, yung 1 bilyon po ay times 10. So, ibig sabihin, kung 12 gumastos na 1 bilyon, times 10. So, ilan yun? Pwede trillion na. Diba? Minimum. Oo. Minimum po yan. Ikakalat ngayon nila yan sa mga kapanalig nila sa business, etc. etc. So, may mga yayaman talaga dyan. Super yaman, hindi lang mayaman. Yung mga ngayon na nandyan sa partido na yan, yan ang unang-unang mabibayayaan ng pera ng mga taong ito na eventually kukunin nila sa buwis natin pag nasa pwesto na sila. Kasi kailangan nilang mag-recoup. Wala akong politiko na gumagamit ng sariling pera. Kasi dun sa sirkulo ng mga yan, pagka ikaw gumamit ka ng sariling mong pera, tanga ka. Kasi naniniwala ka na kailangan ikaw ang personal lang gumastos. At wala akong nangyayaring talagang ganyan, even sa local. Even yung mga konsihal, even barangay captain eh. Actually, hindi pala, sorry. Correct me. Even ang barangay captain, ang barangay captain lang pala ang gumagamit ng sarili niyang pera at konsihal sa barangay at doon. Pero pagtaas na yan, konsihal, mayor, board members, governor, vice governor, congressman, ang gamit po niyan, ibang pera. Iba. Kadalasan yan sa kontraktor. Kadalasan yan, wedding lord. At yung iba dyan, drug lord. Illegalista. Mga illegalista. Yeah, kasi that's sila right, may that's right. kailangan nilang proteksyon. That's right. So, pati mga scammer. Yung mga crime syndicates. So, bibigyan ng pera yan, siyempre. May personal ako experience niyan, Wag mo sabihin, siyempre, pag binigyan ng pera, wag mo sabihin hindi mo babalik. Ay, hindi. Siyempre, utang Hindi. na loob. Kaya nga hindi ko tinanggap yung nag-offer sa akin. Kaya nga, si FPJ, ganun din. Alam niyo, anyway, sa susunod na kwento na yan. Pero dati, may isang presidential candidate nanindigan laban dyan. Kasi practice. So, ang ginawa niya, nanindigan siya. Dito mismo sa lugar na to, Club Filipino, nanindigan Tinanggihan niya. Ang problema, natalo. Pero, nanindigan yun. Inoferan niya ng mga malalaking mga wedding lords. Sabi niya, hindi. Tapos sabi niya kay yung yung kanyang assistant. Assistant, pahinging kape. Kape lang siya. Tapos nag-ano lang sila. Pero totoo ho yun. Yun yung problema, natalo. Tapos namatay pa. So, the way na... Ganyan ho yung ganyan yung nangyayari talaga sa atin. Babawiin nila yan. Babawiin nila sa paanong paraan. Yung kanilang mga inallocate natin sa kanila ng mga budget. Doon naman sila kukuha. Congressman, ilan na yung allocation? 200 plus million. No? So kung gagastos ka ng mga 50 million, 150 sa'yo na. Di ba? Ang dali mo i-recoup. That's right. That's right. Senador, ilan? 70 ba? 70. Hindi. Mas yun na ata. Lahat communicative, mga 600 to 1 billion. 1 billion. Kada senador. Kada senador. Mas matindi pala kaysa alam Isipin ko. mo kung 200, 300 million ang budget mo for senador.
bawi mo na kaagad sa isang ano lang. Di ba? That's right. Kasi may iba karamihan ho dyan, yung iyong budget, binibili na. May bumibili niyan para ibigay sa iyo yung pera mo pang eleksyon. So itong super coalition na po ito, ang magiging benepisyo, ang benepisyo diyan sa politiko. Kasi ang dami nila ngayon, madami ka nang pwedeng pakiusapan na financier. Di ba? Mas marami, di ba? Mas marami kang makukunan ng pondo, mas marami kang magagamit sa eleksyon. Ang problema nga lang, dahil marami sila, ang dami mo rin pagkakautangan. Kapag hindi ka nag-perform, Pupuntiryahin ka naman. Pupuntiryahin ka. Kaya nagiging unstable kung ano man ang gobyerno na nakikreate out of that system. Oo. Na yan nga po ang nangyayari sa atin. Ngayon, sana Roy, there will come a time, no? Sana matanda pa, sa lifetime natin mangyari, na ma-recognize ng COMELEC at ng gobyerno na para putulin itong ganitong tipong pagka nag-i-eleksyon, pondohan ng gobyerno mismo. Ayan yung party reform bill. Mga ito political na party. Hindi nakakalusot sa second kasi yun ang hearing. punot dulo, bakit napipilitang mag-corrupt itong mga politiko na to? That's right. Dahil may pinagbabayarang utang na loob sila, mga utang nyo, na mga utang. Yan. So, pero Ricky, yan yun. So pag nawala yan, at gobyernong, kunyan ikaw, suitable candidate ka for senador, pupuntahan kayo ng gobyerno. Di wala. Diba? Pang-equalize po yan. Ang pinagkakautangan mo ngayon, yung gobyerno, yung taong na bayan. pera ng mamamayan. Ang ipapalit mo sa kanila ay tamang serbisyo. Tama. Di ba? Hindi ngayon, nagsiservisyo ka dun sa financier mo. That's right. That's right. Okay. Naku, yari na ako na ito. Oo nga. Malalim na masyado to, Ricky. Pero sa totoo lang mga kasama, Binulgan ko na yung sistema. lumalabas pala na ang dami nating threat internally dito sa ating politics. Kung sinasabi nilang may threat tayo sa external, mukhang mas malaki ata ang threat natin sa internal. Kaya hindi talaga masusolusyonan yung internal problems natin such as crime, such as illegal activities, for as long as these groups, itong mga politiko na to, ay pinapanginoon itong mga financier nila. Pero Ricky, ngayon na naririnig po natin yan, tandaan po natin, nasa point din sila ng weakness nila. Nakikita mo yung weakness. At tumataas na yung awareness ng mga tao. Pero ang problema, bakit walang tumata yung bagong alternatibo talaga? Ay, simple lang yan. Siyempre, para tumayo ka, kailangan mo ng logistics. Ayan din ang sagot sa akin ng isang leader kanina na tinanong ko. Ikaw ba, kunyari may prinsipyo ka, lumapit ngayon si Wedding Lord A. Roy, sasagutin ko na yung itong 100 million. Sasagutin ko na. Kaya lang, kailangan i-allow mo ko dyan sa syudad na yan. Na at wag mo ako pakikialam kung may papatayin ako dyan. Yes. Kaya mong sikmurahin. Ang tawag dito, transparency, mga kasama. Hindi, kaya mo nga sikmurahin. Actually, na-offeran ako ng ganyan, Ricky. Nung huling eleksyon. Hindi lang ikaw. At standard yan. Siyempre, ang sasabihin ko, hindi. At yun po ang sinabi ko. Pero konti lang tayong maghihindi ng ganon. Ang karamihan, ay oo pa rin. Siyempre, pera yan eh. Kaya nga mahirap. At maraming kumikita sa ganyan, sa eleksyon. Pero, yung mga Ricky, kababayan, lahat ng contribution, iyan tinitignan ng batas bilang donation. So dahil donation, walang tax. At yung donation na yan, pagka ipinunta mo yan, ni-receive mo, pinunta mo sa bank account mo, hindi ka ma-amlak. Kasi iyo yan. Donation. Pera mo na yun. Kaya pansinin nyo, pagdating sa mga national election, nakikita mo, mga lawyer na pipitsugin, pero may ingay magkakandidato. Kahit alam nilang wala namang value sila sa serbisyo publiko, kakandidato sila. Bakit? Dahil may ma-receive silang donation. At ito pa isa, kung sila nagnakaw sila ng 3 taon, yung nakaw na yun, malilinis ngayon. Dahil ang gagawin nila dyan, yung nakaw na pera, pupunta na sa iba, yung iba naman na yun, pupunta ulit sa kanila bilang donation. Babalik sa kanya. So, nilinis. So, may money laundering. Totoo, ang eleksyon, panlinis ng pera yan, ng ninakaw. That's right. So, kasi magiging donation na siya.
Pero mawawala ho lahat yung mga kababayan kung papasa natin yung sinasabi mong batas. Yung party reform bill po na Yan. hindi po mapasa-pasa sa Kongreso. Tulad din po ng anti-dynasty bill. Mga kasama, yan po ang ating kasalukuyang kalagayan sa Pilipinas, sa ating politiko, no? Sa ating politics. Kaya napakahalaga po na patuloy po tayong maghanap ng alternatibo. Napakahalaga rin na bigyan po natin ng pagkakataon ang mga nagmamahal sa bayan ng mga Pilipino Oo. na sumuporta Oo. sa isang nararapat na mga alternatibo. Ibig sabihin yan, Karoy, kahit na hindi sila member ng Super Coalition, pero ang tingin nyo sa kanila ay tamang maging senador, tamang maging mayor, tamang maging congressman, tamang maging governor dun sa lugar, kahit na hindi sila nasa Super Coalition, dapat suportahan nyo sila. Para maging mabuti na yung kalagayan natin, wag nyong i-ease out. Ay, hindi ko boboto to kasi Hindi wala winnable. na tong pera, hindi winnable kasi wala naman siya dun That's sa right, administration that's right. party. Wag na hong ganon. Pero at the same time, Ricky, Oo. pwede rin na magkaroon din naman tayo ng super opposition. Pwede rin naman. May pag-asa pa rin naman Oo, yun. pwede na nga hindi natin even tawagin na super opposition, Karoy. That's right, that's right. Pro-Pilipino na lang. Isang aggregation ng mga tao na gustong magserbisyo sa taong bayan na hindi nila ituturing na may utang na loob sa kanilang taong bayan. At yan po ang panawagan namin sa Ay, mga ganun. matitino, mga progresibong grupo at Hindi, kahit na individual. hindi mo na sabing progresibo, kahit na yung dating trapo, pero gustong maging, yung na-realize na niya na tumatanda na siya, malapit na siya mamatay. Di, totoo, di ba? Yung mga trapo na gusto niyo nang mag-amend, sama. At yung mga tao na gusto niyo talagang tunay na bababago, ito po. Suportahan natin kahit na sabihin na natin parang hindi winnable. Then, Kariki, Hindi naman masasayang yung boto nyo. Kariki, Oh. let's build the house so people will come. Nandiyan yan eh. So, yun po yung sa akin yun personal na nananawagan ako sa mga kung sino man manunood dito ay pakaisipin natin na yung ating boto, lalo na sa 2025, super halaga yan. Hindi lang po sa inyo, kundi sa mga anak nyo at mga apo nyo. Bakit? Dahil 2025, kung sino yung ma-elect dyan, sila naman ho yung mag-elect ng kandidatong tama sa 2028. That's right. Kung magkakamali tayo ng pag-elect ng mga tao sa 2025, chances are, magiging mali ulit yung choice natin ng 2028. At pag nagkamali tayo ng choice ng 2028, wala na, tapos na. Okay. Tapos na tayo. So Tapos, at that note, mamumundok na lang ako, kaya magka-Canada ako. wag naman. Canada, maganda. At that note, mga kasama, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Extra haba po itong episode na ito dahil extra importante po itong ating Correct. pinag-uusapan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Tama ba? Wala nagtatime.